Mahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Nagpapatuloy ang ating pagninilay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. At nabanggit ko na po sa inyo noong mga nakakaraang mga linggo na kapag pagninilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos, meron itong tatlong bahagi, 3 parts. Yung unang bahagi ay yung mga paglalakbay ni Jesus doon sa mga bayan-bayan sa paligid ng lawa ng Galilea. Yung pangalawang bahagi naman ay yung paglalakbay ni Jesus simula Galilea na nasa northern part ng Israel patungo doon sa Jerusalem na nasa southern part ng Israel. At yung kanyang paglalakbay na yon ay nasa chapters 8, 9, and 10. Yung ating binasang ebanghelyo ngayon ay nasa chapter 10. So maunawaan natin na yung setup, yung context ng ating binasang ebanghelyo, sila ay naglalakbay patungong Jerusalem. At 3 beses na sasabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad na siya ay tatakwil, siya ay mamamatay, subalit siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Pero napuna natin itong mga nakakaraang linggo na yung mga disipulo hindi nakikinig. Hindi nakatuon ang isip kay Jesus. Lumilipad ang isipan. Sabi pa nga ni Pedro, sana Panginoon, huwag ipahintulot ng Diyos na mangyari sa iyo ang mga bagay na yan. Noong 2 Sundays ago, sabi pa doon, imbis na pakinggan nila si Jesus, ang pinag-uusapan nila, sino sa atin ang pinakadakila? Hindi nakikinig. Hindi nakatuon ang kanilang atensyon sa sinasabi ni Jesus. Subalit yung kanilang paglalakbay simula doon sa Galilea patungong Jerusalem ay pagtuturo ni Jesus paano nga ba tayo magiging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Paano tayo magiging alagad niya? Narinig natin yan nung 1 linggo. Sabi nung 1 linggo, gumawa tayo ng mabuti. At kung ano yung mga bagay na nagdudulot sa atin ng kasamaan, putulin natin. Kung ang kamay mo ang nagdudulot sa iyo ng pagkakasala, putulin mo. Kung ang paa mo ang nagdudulot sa iyo ng pagkakasala, putulin mo. Kung ang mata mo ang nagdudulot sa iyo ng pagkakasala, dukitin mo. Yun yung mensahe ng 1 linggo. At nagpapatuloy po yung tema na yon. Paano nga ba tayo magiging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo? At ngayon naman, ang tema ay patungkol sa pamilya. Paano ba magiging disipulo ni Kristo ang isang pamilya? 3 bagay po ang nais kong pagnilayan natin ngayong umaga. Paano tayo magiging alagad ni Kristo? Dapat tumulad tayo sa isang bata. Paano tayo magiging alagad ni Kristo? Dapat marunong tayong magsakripisyo. Paano tayo magiging alagad ni Kristo? Dapat po nakatuon ang ating atensyon sa Kanya. 3 bagay. Yung una, sinasabi sa atin na para tayo ay maging alagad ng ating Panginoong Jesucristo, tumulad tayo sa isang bata. Alam nyo, tinanong si Jesus ng mga Pariseo, Jesus, pinapayagan mo ba ang diborsyo? Jesus, pinapayagan mo ba na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit ano pa mang kadahilanan? Bakit tinanong ng mga Pariseo yung tanong na yon kay Jesus? Gayong pinapayagan naman iyon ni Moises nung kapanahonang iyon. Bakit? Sapagkat tandaan natin, sila po ay naglalakbay simula doon sa norte, papunta doon sa south. At madadaanan nila yung lugar ni Herodes. Ni Herodes. Sino si Herodes? Si Herodes, siya po yung nagpapatay kay Juan Bautista. At alam natin yung kwento ni Juan Bautista, hindi ho ba? Si Juan Bautista, sinasabihan niya yung haring Herodes, Herodes, hindi tama na pakasalan mo ang asawa ng iyong kapatid sapagkat iyan ay pangangalo niya. Ano ang nangyari kay Juan Bautista? Ang nangyari sa kanya, nagkimkim ng galit si Herodias. Ang ginawa nung kaarawan ni Herodes, sumayaw yung kanyang anak at nagustuhan niyo ni Herodes. Subalit si Herodes, sabi niya doon sa babae, hingin mo sa akin ang anumang naisin mo at ibibigay ko sa iyo. Nilapitan niya yung kanyang nanay at sabi, anong hihingin ko? Hingin mo sa isang plato ang ulo ni Juan Bautista. At doon pinugutan ng ulo
si Juan Bautista. Tandaan natin, naghahanap yung mga Pariseo ng pamamaraan. Paano natin papatayin si Jesus? Paano natin siya niligpitin? Paano natin siya papatahimikin? Sapagkat marami na ang mga sumusunod sa Kanya. Baka mamaya, matularan niya yung ginawa ni Juan Bautista kapag kanyang kinalaban yung idea na kung saan ay pwedeng maghiwalay ang babae at ang lalaki na ikinasal at pagkaroon ng diborsyo. At doon, mga kapatid, sinubok nila si Jesus. Ano ang tanong nila? Jesus, naaayon ba sa kasulatan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Ano ang sagot ni Jesus? Ano ang sabi sa inyo ni Moises? At sumagot sila, pumayag siya na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit ano pa mang kadahilan. Pero ano ang sagot ni Jesus? Dahil sa katigasan ng inyong ulo. At hindi lamang yon, ibinalik kayo ni Jesus doon sa pagkakalikha kung ano nga ba talaga ang nais ng Diyos para sa tao. At ano ang sabi ni Jesus? Sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang tao na lalaki at babae, sila'y pinagbuklod, sila'y pinag-isa. At dahil doon, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Hindi po si Father Glenn ang may sabi doon. Hindi po ang mga obispo, mga madre, mga pari, ang mga leader laiko ang may sabi po noon. Si Jesus ang may sabi noon. Kaya nga tayo ba'y mga alagad ni Kristo Jesus, susunod tayo sa Kanya. Pero kung makikita natin, maraming nagiging problema sa konteksto ng mag-asawa. Paano ba natin haharapin yung mga problemang iyon, yung mga suliraning iyon? Sabi ni Jesus, tumulad daw sa isang bata. At ano yung disposisyon ng isang bata? Ang isang bata marunong magpatawad. Ang isang bata mapagpakumbaba. Ang isang bata mapagbigay. Ang isang bata humble. Kapag po pumasok na sa pagsasama ng mag-asawa, yung pride, yung pataasan, yung hindi pagpapatawad, yung division, doon na po nagsisimula ang paghihiwalay. Alam nyo, nakakalungkot na tingnan sa kapaligiran natin ngayon. Napakaraming mga pamilya ang mga broken and dysfunctional families. At alam niyo po kung sino ang nahihirapan, kung sino ang nasasaktan ng higit, ang mga bata, ang mga anak. Sana mga kapatid, alagaan natin yung pamilya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Nandoon yung disposisyon ng pagiging isang bata. Nandoon yung pagpapatawad, yung pagbibigay. Nandoon yung pagkalinga. Nandoon yung pag-aalaga. Nandoon yung pagiging humble. Yun po yung una. Paano tayo magiging alagad ng ating Panginoon bilang isang pamilya? Tumulad sa isang bata. Pangalawa, sabi naman sa sulat sa mga Hebreo, dapat handa tayong magsakripisyo. Lahat po ng nagmamahal, nagsasakripisyo. Hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagsasakripisyo. Bahagi ng pagmamahal ang pagsasakripisyo. Kung minsan, konting nasaktan, konting problema, konting hirap, konting sakit, ayawan na, hiwalayan na. Hindi ba pwedeng pag-usapan? Ang bawat isa po ay may pagkukulang, ang bawat isa po ay may kahinaan. Pero ang importante po dito, dapat pupunan ng isa, iintindihin ng isa. Naalala ko po, kapag ako ay magkakasal, lalo na sa interview ng kasal, lagi ko po itong tinatanong doon sa mga ikakasal na mga 25 to 30 years old. Sasabihin ko sa kanila, doon sa babae o sa lalaki, bigyan mo naman ako ng 3 magandang katangian ng iyong mapapangasawa. Alam niyo, nakakapagbigay naman ng 3 magandang katangian. Pero subok ko po ito. Kapag tinanong ko sila, bigyan mo naman ako ng 3 hindi magandang katangian ng iyong mapapangasawa. Alam niyo, sa halos 100 na ikinasal ko po, o more than pa nga,
ay hindi nakapagbigay ng 3 hindi magandang katangian ng kanyang mapapangasawa. Medyo mainitin po ang ulo, Father, pero yun lang, tapos kinikilig-kilig na siya. Pero alam nyo, tinanong ko po yun, doon sa nagsasama na ng 30 years sa sakramento ng pag-iisang dibdib. Sabi ko doon sa nanay, Nay, bigyan mo naman ako ng 3 magandang katangian ni tatay. Nakapagbigay naman ng 3 magandang katangian. Pero sabi ko naman sa kanya, Nay, bigyan mo naman ako ng 3 hindi magandang katangian ni tatay. Alam nyo, tinitigan ako ng masama. Tang sabi sa akin, Aba, Father, 3 lang ba? Gusto mo 30 pa, sasabihin ko sa iyo. Bakit kaya gano'n, ano? Habang tumatagal, nakikilala ninyo ang bawat isa. Ako, maingay pa lang, malakas pa lang humiling ito. Naku, malikot pala sa kama to, nahuhulog sa kama. Naku, malakas pa lang kumain ito. Naku, maingay pala to. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy mo siyang mamahalin at iintindihin. Sapagkat dito sa harapan, sa altar, kayo ay nagsumpaan na magmamahalan sa hirap at sa ginhawa, sa dusa at sa ligaya. Umiiyak-iyak ka pa noon nung sinabing, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay, ngayon at magpakailanman. Di ba sinuutan mo pa nga ng singsing? Ano ang sabi mo sa kanya? Isuot mo ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig. Kailanman hindi kita pagtataksilan. Nasaan na po yung mga singsing? Suot pa ba? Ha? O naisanla na? Ha? Father, tumaba na ako hindi na kasya. Pero ano po ang punto rito? Sa buhay may kasawa, lagi naman pong merong pagsasakripisyo. Alam niyo po yan, lalo na po yung mga mag-asawa. Subalit, sana yung pagsasakripisyo ngayon, yung mga pagsubok na yon, ay lalong magpatatag sa inyo kaysa sumira sa inyo. Sakripisyo. Buhay pagsasakripisyo. Yun po yung pangalawa. Pangatlo at panghuli, sa ating unang pagbasa, ibinabalik tayo doon sa creation story, sa pasimula. At naghahanap ang Diyos na isang tao, bagay, na maaaring makaparehas ng isang tao. Subalit wala siyang makitang bagay, hayop, na maaaring makatulad, makaparehas ng tao. Ano ang ginawa niya? Pinatulog niya si Adan at kinuha niya ang kanyang tagyang at pinaghilom ito at nabuo ang isang babae. At sabi ni Adan, narito ang isang katulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Yung mga mag-asawang naririto ngayon, kapag halimbawa sa gabi ba, nagigising kayo ng madaling araw at nakita ninyo ang iyong asawa na natutulog, na ipagpapasalamat niyo ba sa Diyos yun? Lord, salamat sa biyaya ng aking asawa. Narito ang laman ng aking laman, ang buto ng aking buto. Hindi nyo pa na-try yun? Try nyo po mamayang gabi. Baka mamaya kapag narinig kayo ng asawa nyo, sabi nyo, ano ba nangyayari doon sa asawa ko? Pero anong punto po rito? Ang punto natin dito, dapat nakatuon tayo doon sa nais ng Diyos para sa atin. At ano ang nais ng Diyos para sa atin? Buuin natin yung pamilya na ibinigay sa atin ng Diyos. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, yung kalaban, si Satanas, kung ano ang ginagawa niya, hindi naman niya na sinasabi na walang Diyos, hindi totoong may Diyos. Noon, effective yon, nangyayari yon. Pero ngayon, ano ang ginagawa ni Satanas? Sinisira niya yung basic unit of our society. Sinisira niya ang pamilya. Na sana mga kapatid, tayong mga tao, nandoon yung ating pagpapahalaga sa pamilya. Sapagkat kapag pinahahalagahan natin, iniingatan natin, binubuo natin, tayo'y nagiging alagad ni Kristo Jesus. 3 bagay ang pinagnilaya natin ngayong umaga. Paano maging alagad ni Kristo Jesus? Bilang isang pamilya, tumulad sa mga bata. Matutong magsakripisyo at ituon
ang ating atensyon at lakas kay Jesus. Amen. Magsitayo ang lahat.